Magandang gabi at kapayapaan ang sumainyo. Minsan ba nararamdaman mo sa buhay mo parang may kulang? At iniisip mo kung paano ito mapupunan? Salamat sa Diyos dahil handa siyang tayo ay tulungan. Sama-sama nating dinggin ang kanyang mga pagpapayo at direksyon dito sa programang Full Life! Mga kaibigan, muli po magandang gabi sa inyo. Narito po tayo sa programang Ang Kabanal-Banalan at sa segment po na Full Life. Gaya ng mga nagdaan, tinatalakay natin ang mga pag-aaral, pagtuturo, mga katangian higit sa lahat para ma-achieve po natin ang full life. Ang ating pong tatalakayan ay may pamagat na maging bukas palad. Pamilyar sa atin ang kasabihang it is better to give than to receive. Kapatid na Amadeo, kanino ba talaga originally nang galing ang mga salitang yan? Galing po yan sa mga salita ng Panginoong Kristo Jesus na nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa 20:35. Itong topic na ito na maging bukas palad, aalamin natin ano relevance ng pagkakaroon ng katangiang bukas palad upang maabot ang kalagayang full life. Simulan natin ang pagtalakay, mga kaibigan, sa mga naging pagpapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin po natin, kapatid na Amadeo. Sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Narito po, sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na ukol sa kapwa-lingkod na noon ay kanila pong nakikita ang sitwasyon ay umaasa sa kayamanang di nananatili. Yun yung naging observation ni Apostol Pablo sa mga kapwa nila lingkod. Kaya in-address niya. No? Binilinan niya sa Timoteo na yun yung iparating. Especially na-mention yung tungkol sa mga mayayaman. Di ba, kapatid na Amadeo? Sa literal na pagtingin, napakahirap po para sa isang mayaman na maging bukas palad. Kasi alam naman po natin, pag sinabing bukas palad, bubukas mo yung kamay mo at syempre lalabas po yun. At sapagkat yun po ay hindi nananatili, yun po yung isang pangamba na baka maubos. So, napakalinaw po, no, mga kaibigan. Magiging mahirap nga naman para sa kanila. Sa totoo lang, pagka talaga ang pag-uusapan, yaman na nauubos, baka mas gawin natin, itikom na lang yung ating palad. Gayun nga po, nakatikom ang palad. Sa halip na ibukas, mananatili na lang pong nakasarayan. Kaya po, mga kaibigan, sinasabi lang rito na kung ang hahanapin ng isang tao ay tunay na kaligayahan, huwag iasa sa literal kasi po hindi naglalast. Pag yun naubos na, wala na rin yung kaligayahan. Kung ang kaligayahan ay nakabatay sa bagay na nananatili, naglalast forever, at yun po ay mismo sa Diyos lang matatanggap ng tao. So in short, mas umasa sa source at hindi sa resource, mga kaibigan. Di po ba? Kaya dito, ipinapakita sa atin na napakahalaga na ma-address ang naging observation na ito ni Apostol Pablo sa mga lingkod noon. At ito ay kailangang maiparating kaagad ni Timoteo. Sa kasunod po nating matutunghayan, paano ba in-address yung issue, kapatid na Amadeo? Tuloy po natin ang pagbasa. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad, at matulungin sa kapwa. Kaya po, binili ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo na turuan po ang mga kapwa-lingkod na gumawa ng mabuti. At ang mabuting ito, kapatid na Ryan, hindi naman po basta mabuti na kung ano lang ang alam ng tao na paggawa ng mabuti. Kaya ituturo po ni Timoteo sa kanila, ano ba yung mga gawang mabuti na sa pamamagitan po nun, magiging bukas palad sila na ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ang pag-uusapan, kayamanan, kapusman, o masagana, hindi pinag-uusapan kung ano estado o kalagayan mo. Di ba? Ayun nga po. Kasi hindi sinusukat ng material kung ang pag-uusapan kagandahan ng kalooban. Pwedeng magawa yon ng sumasagana sa yaman at kahit kapos sa material na yaman. Di po ba? Kaya mga kaibigan,
ang maging bukas palad or generous ay ang pagbibigay po natin ng pangangailangan ng ibang mga tao. Alam niyo po, itong bukas palad, ito pong palad natin mismo, ina-associate sa buhay. Di ba? Kaya pagka po sinabing bukas palad, ipinapakita mo ang pagiging bukas ng iyong buhay. You are willing to give kung ano ang mga bagay na ibiles sa iyo ng Panginoon. Kabaliktaran naman ito, kapatid na Amadeo, ng kapos palad. Dahil nga po, ito'y nangangahulugan naman ng wala pong kakayanan para makapagbahagi. So kung may bukas palad na sumisimbolo sa buhay, meron namang kapos palad. Naalala ko nga po pala, meron pong mga nagpapabasa ng palad. Mga palm reading, di ba? Okay. Yun po naman talaga masabi natin na paraan naman po yun ang panghuhula kung ano po ang magiging kapalaran niya sa darating na panahon. So katunayan lang yun na talagang ang palad ay sumisimbolo talaga tungkol sa buhay ng isang tao. No? Kaya po, dito ipinapayo ni Apostol Pablo, sa halip na maging tikom o sarado ang palad, sa panahong ito, pagka ang palad ay tikom, di ba? Yan po yung sinasabihan o tinutuksong puripot. Kaya ang ipinapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat sa mga mayayaman, hindi lang sa panahong iyon, kundi maging sa ating panahon, ay maging maibigin tayo sa pagtulong at yun ang ating pong ipunin. Tandaan po natin mga kaibigan, hindi masusukat ang pagiging bukas palad sa mga bagay na material na meron tayo. Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo, mag-ipon ng mga mabubuting gawa. Di ba, kapatid na Amadeo? Meron po akong maikukwento dyan, kapatid na Ryan. Meron pong isang lingkod ng Diyos na hindi naman siya mayaman para magbukas ng kanyang palad. Ang totoo po, mahirap lang siya. Nagtitinda lang po siya ng saging. At ito ang kanyang ipinangtataguyod sa kanyang buhay. Maraming beses na ginawa niya ito. Nagtitiis po siya, nasisikatan siya ng araw, napapagod siya sa kanyang ginagawa. Pero masaya siya sa kanyang ginagawang yon ng pagtitinda. Natutuwa naman siya kapag nauubos niya yung kanyang tinda. Kung meron naman pong lumalapit sa kanya na nanghihingi sa kanya ng limos, at kung wala naman siyang may bibigay na pera, yun, saging po yung ibinibigay niya. Pero pagka nakaubos na po siya ng kanyang paninda, umuwi po siya ng masaya. At noon ay hinihiwalay niya yung pera na kanyang kinita para sa kanyang pagkain, at ang iba naman ay tinatabi niya para meron siyang maitulong naman sa iba na nangangailangan. Kaya masasabi ko po na ang lingkod ng Diyos na ito ay bukas ang kanyang palad. Kaya po hindi lamang sa pagiging sagana sa mga literal na bagay sa buhay na ito para mapatunayang bukas palad. Maaari din naman nating maipakita ito sa pamamagitan ng ating pong pagdamay, pagtulong kaya, paglilingkod sa iba, kahit po walang malaking halaga na involved. Ang pangyayaring ito hindi lamang naiintindihan ko, kundi nasaksihan ko. Ito po kapatid na Ryan, tsaka mga minamahal namin mga taga-subaybay. Hindi nga siya mayaman para makapagbigay ng bagay na kailangan ng iba, pero nagagawa naman niyang ipaglingkod ang kanyang sarili sa iba. Pinatutunayan lang na mahirap nga Walang maiipong material na yaman. Pero marami siyang naipon na mabuting kalooban. At dito natin makikita at mapapatunayan, totoo, pwedeng wala kang ipon na maraming mga bagay o material na yaman. Pero hindi totoo na hindi mo na kayang maging bukas palad para ipagkaloob anuman ang kabutihang loob na nasa iyo. Gaya po ng kinwento ni kapatid na Amadeo, na isang lingkod ng Panginoon na nasaksihan niya. Nasa destino niyo po ba yung kapatid na Amadeo? Yun nga po. Kaya purihin ng Panginoon. Nakita natin kung papaano po ang sitwasyon na pinakita ni Apostol Pablo, na observe niya, sinabi niya kay Timoteo, sabihan yung mga lingkod na iyon na mayayaman pero nagkukulang sa pagiging bukas palad. Ito naman ang mga naging tugon kung paano po masusolusyonan yon. Kailangang mag-ipon
kailangan maging bukas palad. Saan tayo makakarating kaya, kapatid na Amadeo, pagka taglay natin ang ganyang katangian? Ano po ba sinabi pa ni Apostol Pablo? Tuloy po natin. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Ang ibig lamang pong sabihin ni Apostol Pablo, ang pag-iimpok ng gawang mabuti ay isang pundasyon para magkamit ng tunay na buhay. Napakahalaga po, dahil sa hindi ka naman malilimitahan na makapag-ipon kung ang pag-uusapan ay tunay na bukas palad, makakapag-ipon ka naman ng mabubuting gawa na ang paroroonan o makakarating ito sa tunay na buhay. Kung isipin po natin, yung tunay na buhay, yun po yung full life. Yung buhay na puspos. Yung buhay na makapagpapasaya sa Panginoon at mananatili mong maibabahagi yon sa iyong mga kapwa. Di po ba, kapatid na Amadeo? Gayon nga po. Kaya tandaan po natin, mga kaibigan, kapatid na Amadeo, nakikita ng Diyos ang lahat ng mabuting katangian ng kanyang lingkod. Ng mabuting katangian mo, kaibigan. Kaya tandaan natin ito. Ang pagiging bukas palad, masasabi ko, may bukas na mapalad. Dahil ang Diyos ang nakakakita ng iyong mga gawa. Naunawaan po natin, mga kaibigan, na maaari nating patunayan ang pagiging bukas palad, hindi lang sa material, kundi sa kagandahan ng kalooban. Pero higit sa lahat, meron tayong specific na maibabahagi sa tao na siyang katunayan ng ating pagiging bukas palad. Samahan niyo po ako, basahin po natin ito. We cared so much for you, and you became so dear to us that we were willing to give our lives for you when we gave you God's message. Ito po ang specific, tiyak na magpapatunay ng pagiging bukas palad. Meron pong specific na magsasabi sa atin kung taglay ba natin ang katangian, kapatid na Amadeo, na bukas palad. Kailan natin mapapatunayan? Kung ang God's message ang willing nating ibigay, ang willing nating patunayan na bukas ngang tunay ang ating pong mga palad. Kapatid naman, napakaganda po nito ng pinapayo ni Apostol Pablo. Kaya po, wala po tayong dapat na ipag-alala kung ano ang ating pong maibabahagi sa ating kapwa. Kung ating pong maibabahagi ang mga salita ng Diyos, ito po'y nagpapatunay na mananatiling nakabukas ang palad natin para dumamay naman sa iba. Mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Naniniwala kaming isang panibagong katangian na naman po ito na kung ating taglayin, tutulong sa atin para ma-achieve ang pagkakaroon ng full life. Huwag nating panatilihin ang ating palad ay tiko. Panatilihin natin na ang ating palad ay bukas. Sumampalataya po tayo. Ang Diyos naman ay laging bukas din ang palad upang tayo po ay pagpalain. Kaya tayo na po, para ma-achieve ang full life, taglayin natin ang katangian o pag-uugali, kapatid na Amadeo, na bukas palad. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araling ito na ating narinig, magmula ngayon at magpakailan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating pagkikita sa programang Ang Kabanal-Banalan. Patuloy nawa po namin kayong mapaglingkuran at lagi nating tandaan. When God is all we have, we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.